Dinig ng Senado sa Lunes tungkol sa pagkakapatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Makakapanayan po natin ngayon sa linya ng telepono si Senator Richard Gordon, ang chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Good morning po, Senator. Good morning, Carla. Good morning. Sir, ano pong inaasahan po natin sa pagdinig sa Lunes, Senator, kung kailan I understand maghaharap po sina Kerwin Espinosa at Ronnie Dayan? Kasi alam natin the past weeks parang tila ba may inconsistencies dun sa pahayag ng dalawang ito. That's correct. Kaya mas maganda magharap-harap sila doon para talaga malaman kung sino ang ano yung sagot nila dun sa inconsistencies sa dates, no? At importante rin malaman natin kung ano pang ibang ebidensya na makukuha, makakalap natin dito sa nangyari dito sa Albuera at sa ibang pangyayari sa data sa mga nire-raid ng pulis tapos napapatay yun sa loob ng jails. No? Bakit po vital itong yung magkaharap itong dalawang ito aside from yung para ma-iron out nga kung ano yung inconsistencies? Well, hindi lang naman kala sa inconsistencies. Gusto natin malaman kung ano ang connection talaga, kung talagang naging bagman nga ba talaga itong si Dayan. Because siyempre pagka nakikisalimuho siya sa mga preso, sa loob ng pitan, kung meron man nun, o meron tayong tinatawag na sabuatan nila na makikipag-usap siya sa mga non-drug personalities, dapat magpaliwanag siya doon. Right. Yung mga inconsistency, magpapatunay kung ano ang credibility ng testigo, sino nagsasabi sa kanila na totoo. Ang problema doon kay Kerwin, siyempre polluted source siya, bali parang polluted source siya, dahil siya ay isang fugitive, dahil bumalik siya at maaaring siya nakikipagsabuatan sa gobyerno kung yun ang gupake ng gobyerno. Pero tingnan natin kasi meron na naman mga fugitives na may mga record na nakakapagsabi na ito. So tingnan natin, itetest natin ang credibility nila. Si Senator De Lima po ba, may impormasyon kayo kung siya'y dadalo rin dito sa pagdinig na ito para makaharap din niya yung itong si Dayan at saka si Espinosa? Well, nag-attend siya. She's a member of the committee. Sabi niya last time, hindi siya mag-attend, tapos nag-attend siya, tapos hindi siya magtatanong, nagtanong rin siya. So, mahalaga na baka ba may tutulong siya because siya on the carpet siya ang tinutulong ni Dayan na pinagbigyan niya ng pera ng isang supot na ang pag-alo niya ay pera at kay Dayan, kay Senator De Lima kung paniniwalaan natin siya. Speaking of Senator De Lima, sir, kasi kamakailan po ang House po ay naglabas ng show cause order para hindi ma-cite in contempt itong si Senator De Lima. What are your thoughts on this? Well, dapat talaga may respeto sa bawat member, sa bawat kamara, no? Opo. Hindi naman pwedeng basta huhugot sila na isang senador o huhugot kami ng congressman na walang pasubali, no? The proper thing to do is kung may complaint sila at meron sila nakalat na ebidensya, pwede na sulatan ang Senate President at yun ata ang pinag-usapan nila ngayon. At yan ay magbibigay doon kung talaga meron silang katibayan sa isang ethics complaint, no? May bill of particulars doon sa ethics, hindi lang sabi-sabi. Sasabihin nila ano specifically ang complaint nila sa isang senador. And the Senate can take care of that by calling on a Senate Ethics Committee. No? Yun ang procedure. So hindi pwedeng dumediretso kay Senator De Lima or pinapatawag na lang si Senator De Lima. Dapat dumadaan sa Senate President. That's correct because interdepartmental courtesy yan. No? Kaya very sensitive rin ang House pagka sila libaw may mga tao sila. Katulad namin, meron kami mga senador na iniimbestiga ng ombudsman. Pinagbibigyan namin na padaanin sa Senate at yung senador mismo para hindi na siya magulo katulad ni JV, he takes a leave of absence, di ba? Okay. So dapat ganun pinapadaan sa proper channels. Okay. Kundi walang tigil yan. Pag nag-imbestiga namin, nakita kami congressman, tatawagin namin yung congressman. Magkakaroon ng clash at eventually hindi magandang tingnan at hindi magiging effective ang Kamara pagka lahat ng bill sila, halimbawa, harangin ng mga senador, harangin rin ng bill namin ng mga congressman, di ba? Opo. Yan ang iniingatan natin. Napakahalagang pinapangalagaan niya in their departmental courtesy. Otherwise, it becomes a tug of war.
Right. Senator, naging usap-usapan din po yung paraan ng pagtatanong ng Kamara ng House of Representatives kay Ronnie Daya nung humarap siya doon. Paano niyo po i-handle yung inquiry sa dalawang testigo, itong si Kerwin at saka si Dayan? Kasi pinuna po ng ilang mga tao yung manner of questioning na ginawa ng mga kongresista. Well, yun ang style nila. Remember that they have local constituencies, no? Opo. Ang mga senador, tulad natin, ay national ang constituency natin. So, yung pakiwari ng ethics ng bansa sa pagtatanong, mas iniingatan namin. Hindi naman namin sinasabing hindi ginagawa ng congressman yun. Dahil marami sila. Dami-dami nila. Siyempre, hindi mo makontrol. At kung magkamisan, siyempre, in their excitement, natatanong nila yung there is a natural proclivity, even in America, di ba? Right. Merong ibang mga commentators doon or mga katulad doon si Kelly ng Fox Channel, sabihin siya ni Senator ni Congressman Gingrich there is too much proclivity for sexual misconduct and we lose the whole point of the issue. Diba? Yeah. Dapat bawasan natin yung mga lurid, yung mga description at maraming nanonood in the same manner na we criticize anybody who's saying bad things. Dapat na alalahan natin na nanonood ng ibang tao, walang control ng TV. Correct. Sir, pag-usapan din po natin kasi alam ko lumabas po, humarap po sa inyo nga pagdinig itong si Superintendent Marvin Marcos. Tapos may lumabas pong balita ngayon na kumbaga nagpapa-reinstate daw siya through the Special Assistant to the President, Bongo. Ito nga si Superintendent Marvin Marcos. Ano pong gagawin ninyo dito? I will give it to Bongo to answer. I understand he answered na hearsay yung sinasabi ng Senator De Lima. I am not surprised that Senator De Lima ay sasabihin niya yan, no? Pero kung totoo yan, that is unacceptable. Yung ginagawa ng, ginawa ni Bongo yan, that would be unacceptable, no? Dahil alam mo, ang complaint ng tao, pabor naman sila sa paglilinis ng droga. Huwag lang yung masamang paraan, di ba? Wala yung moral high ground ng presidente pag masamang paraan ang ginagamit. And malakas ang moral high ground niya so far because he was elected by the people. Pero pagka ang tao rin, galit rin sa mga pulis na hindi napaparusahan o hindi na didisiplina. At parang impunity na nga yan na porque pulis hindi magagawa ng disiplina. Let the policemen take care of themselves like any other citizen. Na pagka may ginawa sila, mananagot sila. At yung proseso na sila ay suspendido. Kaya nga, isang tinutugis ko palagi is that si Bato, masosolve niya yan Suspend them right away. No? That is his prerogative dahil malakas ang ebidensya at hindi lang minsan ito, no? So, suspendin niya yan. Hindi issue yung kasi may link siya sa droga, may pero yung ginawa nila, pag sinolo mo yun, yung pagpasok na madaling araw, tapos hawak nila yung warrant na 6 na araw na nilang hawak, pinili pa nila madaling araw, yung pagtawag ng soko bago nangyari yung patayan, at yung pag-overwhelming force na pumasok doon, pinaluhod yung pulis, sinira ang kandado, sobra-sobrang ebidensya para masuspindi na yung ang inaangal ko at inaangal ng tao, yung IAS, ang bagal mag-investigasyon. Dapat within 5 days, may report na mali yung ginawa at improper self-defense yung ginawa. So dapat, suspendido ka agad yung mga yan. At yan ay magagawa ng isang Director General at ng Regional Commander. Are you going to bring this up in the hearing as well? I have brought it up many times. At umuo sila. Pero hindi naman ako papadedma Hindi naman kami nagpapadedma. I mean, the law is the law, di ba? Right. Kaya nga dapat ito nga, ang nangyayari sa atin, ang mga testigo natin, puro mga may mga baliri ng pakpak. Yung mga ina-accuse rin baliri ng pakpak dahil hindi na ginagawa ang kanilang tungkulin, no? Like, masasabi ko, ito, ang hindi ko gusto sa nangyayari, cabinet official, napapayagan yung mga nasa loob ng kulungan na mayroong mga benepisyo, mayroong mga jacuzzi, pero wala nangyayari pagkatapos. It has to take the SAP to take over it. So, may ginagawa rin mabuti yung mga kapulisan, meron rin ginagawa masama yung kapulisan, pero pag may kasamahan, dapat talaga patulang ka agad yun at suspendihin. Okay, very clear. Maraming salamat po sa inyo, Senator Richard Gordon. Thank you very much. Ngayong araw, ang deadline kay Senadora Laila De Lima para sagutin yung tinatawag na show cause order ng Kamara.
Pero ayon sa senadora, hindi niya ito kinikilala. Hindi rin sumipot si De Lima sa pauna o preliminary investigation ng Department of Justice. Gusto niya na mag-inhibit si Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Because it was never served on me. And then even if it was served on me, hindi ko pa rin talaga i-honor as I've said already. So hihintayin ko na lang kung yung magiging action, initial action ng Ethics Committee. Kahit may bantang ipaaresto siya kung hindi tutugon sa inisyong show cause order ng Kamara, hindi raw ito kikilalanin ni Senadora Laila De Lima. Noong Martes pa ibinigay sa Senate Secretariat ang kautusan. Ito'y para magpaliwanag ang senadora kung bakit hindi siya dapat ipakontempt matapos niyang sabihan ng kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan na huwag humarap sa investigasyon ng mababang kapulungan tungkol sa kaugnayan ni De Lima sa droga. Ngayong araw dapat nagpaso ang 72 oras na deadline para sa sagot ng senadora. Patuloy pang kinukuha ng GMA News ang panig ng pamunuan ng Senado at Kamara. Hindi rin sinipot ni De Lima ang preliminary investigation ng Department of Justice sa ilang reklamong iniharap sa kanya kaugnay sa kalakalan ng droga sa Bilibid. Nagpadala na lamang si De Lima ng kinatawan sa investigasyon. I'm just sending a representative who will obtain copies of all those complaints. There are, I think, 4 cases, complaints and supporting evidence. Pero sa kanyang ipinadalang omnibus motion, sinabi ni De Lima, dapat daw mag-inhibit si DOJ Secretary Vitaliano Aguirre at ang mga prosecutor sa pagdinig ng mga reklamo laban sa kanya. Dahil raw ito sa pagiging biased at hindi patas ni Aguirre at ang mga prosecutor na may hawak sa mga kaso. Dapat daw ipasa na ang mga reklamong ito sa Office of the Ombudsman para maimbestigahan. Kanina, binigyan ng 5-man panel ng DOJ si De Lima ng hanggang December 21 para magsumite ng counter-affidavit para sagutin ang mga paratang. 4 na kaso ang kinakaharap ni De Lima sa DOJ. Ang graft at drug charges na isinampa ng Volunteers Against Crime and Corruption at kaparehong mga kasong isinampa ng mga kasalukuyan at dating opisyal ng NBI at ng Bilibid inmate na si JB Sebastian. Matatanda ang isinisi kay De Lima ang umunay paglaganap ng illegal na droga sa Bilibid. Tumanggap din umano ito ng suhol mula sa ilang convicted drug lords gaya ni Sebastian. Pero itinanggi ni De Lima ang paratang at sinabing government asset daw si Sebastian, bagay na itinanggi nito. Si De Lima rin ang sinisisi ni Sebastian sa umunay tangkang pagpatay sa kanya sa Bilibid nang i-anunsyo nitong isa siyang government asset. Kanina, dumalo si De Lima sa forum kaugnay sa death penalty sa UP College of